Hello, magandang araw sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin o ang gagawin natin ngayon ay titignan natin kung paano gawin itong mga exercises na to. So, una-una natin gawin is itong fractional, and then we will go to scientific, and then itong surveyor. Okay? And then i-check din natin itong 1B na practice na to. Okay? So, tuturo ko sa inyo kung paano din ilagay yung mga drawings na to dun sa sheets natin. Okay? For us to do that, pupunta tayo dito sa AutoCAD natin and click yung ating new. Pag-click nyo dyan, okay, zoom in lang kayo dito sa may malapit dito. Sa may 00 origin natin. And then what you need to do is click nyo tong ano natin, dali ha. Okay, click nyo tong icon natin ng AutoCAD. Yan, yung drop down na yan. And then, punta tayo sa Drawing Utilities and then click nyo yung Audit. Okay, from here, pwede mong palitan yung length type mo ng architectural. Tapos, yung ating precision is subukan nating 1:32. Kasi, pag 1:1/2, 1/4, 1/8, may mga ano yan, kung minsan hindi niya nare-read yung ating mga 3/4, 1/2, 1/8, mga ganon. So, 1:32 na lang ilagay natin dito. Okay? And then, yung scale natin, yung units natin, architectural, subukan nating, fractional pala to. Sa fractional pala, so, wag na munang kayong pagpapalit dito. Papalitan nyo lang to kung architectural yung gamitin nyo. And then, yung papalitan nyo is eto. Nasa inches siya. Eto, engineering. So, inches yung nalalagay nyan. Or dun sa architectural, inches din yung nalalagay. Since fractional yung gagawin natin, is, hayaan nyo lang muna yung insertion scale natin. Click OK. And then, pwede na tayong mag-line. Siguro, mas okay pag open natin to and then yan, side by side natin siya. So, ito yung gagawin natin. Ngayon, mag-line ako dito. Line. Then, click. And then, subukan natin, pinakaun natin kunin is etong nasa taas na to. Kasi walang dimensions yung nasa baba. So, click natin dito. Okay, kung nagmo-move yan, tapos gusto nyong diretso lang siya, i-click nyo tong ortho mode na to. Yan, click yan. So, makikita nyo horizontal at saka vertical lang yung kanyang gagawin. So, there is, ang size natin, is sabihin na nating 11 and 3/4. Ngayon, ang paglalagay dyan is 11-3/4. And then, select click spacebar or enter. Spacebar, ayun. Yan yung line natin. Okay? Since hindi naman natin magagawa yung dito ngayon, ang gagawin natin is dito naman sa kabila. Okay? So, line ulit. Punta tayo dito. So, ano yung size niyan? 4 and 3/4. 4-3/4. Yan. So, yan yung ating line from there. Okay? And then, subukan na lang muna natin na maglagay ng 11 and 3/4 dito. Okay. 11-3/4. Yan. So, click lang muna natin dyan. So, yan yung ating drawing muna. And then, 3/4 saka 3/4 kasi yung straight line na to. So, i-offset lang natin yan. Click natin to and then punta tayo dito sa may offset. Ito. Offset. Ngayon, yung offset mo, specify mo yung distance. Ngayon, sa distance niya is 3/4 kasi. So, 3/4. Yan. So, dalawa yan. Isa dyan, tapos isa din dito sa kabila. Okay, 3/4. Yan yung, 3/4 niya.
Ngayon, since radius yung nandito, kasi arc yan, pwedeng ang gawin natin is mag-circle tayo, kasi ito yung pinaka-center niyan. Click nyo sa gitna nito, and then, palitan natin nung 1. Yung radius niya kasi 1, di ba? So, 1 yung lalagay nyo dyan. 1, click. Okay? So, yan na yon. And then, ang gagawin natin is, line ulit, click nyo dito, papunta dyan, and then, line ulit, papunta dyan, tapos yan. Okay? And then, next na gagawin natin is, iti-trim na natin siya. Trim, okay, select lang natin pag ganon, okay, or dito, yan, and then, select natin to, and then, delete na natin yan. Click, delete. Ito din, kasi hindi naman kasama yan, delete. So, nakuha nyo na yung nandito. Okay? And then, meron tayong circle dito. Okay, 9 and 1/4 yun. Offset lang ulit natin yan. Click natin yan. Click natin to. And then, specify na natin yung distance ng offset natin, which will be 9-1/4. Click. So, ayun na yung line natin. Ngayon, ito naman, itong part na to is 1 and 1/4. Ito naman siya. Click natin yan, and then offset, and then 1-1/4. Then, click natin to, papunta doon. Okay, ang gagawin natin, extend natin yan papunta doon. So, extend. Click natin to, itong trim. Click natin yan, meron tayong option dito to extend. Click yan, click mo to, mag-extend na siya agad-agad. Yan. So, anong gagawin natin sa susunod? Yung circle naman ngayon. So, circle, okay, since yung circle natin is diameter, ito yung gagamitin natin. Center diameter. So, click natin yan, click natin doon sa center, and then, key in natin yung 2, which is yung radius niya, 2, ay diameter niya, yung 2, then enter. So, yan na yung natin. Line. Ito na yung circle natin. Okay? And then, ang gagawin naman natin dyan is kukunin natin tong 100.05 na line. Itong line na to. Okay? So, kung 100.05 ito, okay? And then, ito, medyo gagamit tayo ng mathematics natin dito. Ito is 90 degrees. Okay. Kung 90 degrees minus 90 minus 105 is 15 degrees. Ito yung 15 degrees na to. Itong part na to. So, mag-line lang ako dito. And then, click ko dyan. And then, i-off ko tong orthog mode na to para makuha ko yung kanyang, yan, ilagpas nyo lang kahit anong length nyan, and then click nyo yung tab. Okay, tab. Okay, so tab, pupunta kayo dun sa may sa may angle niya. Ngayon, since dun sa kabila, yung ginawa, parang binaliktad mo lang siya. 105 na yung ilagay mo doon. So, 105, enter. So, eto na yung dulo niyan. So, pwede na tayong mag-trim. Click natin yung trim. So, eto na yung drawing natin ngayon. So, pwede nating palakihin. Yan. From there, gusto kong gayahin ito, center line na yan. Gusto ko siyang gayahin. So, paano ko siya gagawin? Okay. Balik ako dito. Okay. Punta ako dito sa may layer tab na to. Ito. Then, click ko itong yung line type kasi niya. Ito siya. Click natin yung other. And then, click load. Then, hanapin mo yung center natin. Center. Ito, center. Then, click OK.
Okay, and then select mo tong dalawang to. Then hanapin mo yung center. So, pero hindi siya nagbago. Okay, bakit hindi siya nagbago? Subukan kong i-move ito. Move. Okay. Yung center nito papunta dyan. So, hindi siya nagbago pero naka-center na siya. Ngayon, ang gawin natin dyan is click mo to, tapos i-search mo yung properties niya. Sabi, right click, properties. Ito. Properties, may lalabas dito. Okay, from here, palitan nyo yung line type scale niya ng mas mababa sa 1 kasi mali tayo eh. Okay? So, sabihin natin 0.02. Iyon. So, naging ganyan na yung itsura niya. Ngayon, ang naiwan na lang na gagawin natin is maglalagay tayo ng units niya. Okay? So, pag nag-dimension ako dito, close natin to. Pag nag-dimension ako ng linear dito, or punta kayo sa annotate, tapos dimensions dito, linear, pag click ko to, papunta dun sa dulo, nagiging ganyan yung aking drawing. Bakit? Nagpalit naman ako ng units ko. So, paano natin gagawin na ganon fractional yung kanyang dimension? Ang gagawin natin is, i-click natin tong arrow na to dun sa dimension tab natin. Click yan. And then, itong standard na lang yung gamitin natin. Itong standard. Then, click modify. Huwag muna tayong gagawa ng new kasi ituturo ko yan in the next na mga tutorial natin. So, modify. So, lalabas itong mga to. Yung mga iba, leave it as it is. Pumunta lang kayo dito sa primary units natin. Click nyo yung fractional. And then, 1:32 kasi yung kanina. So, 1:32 na rin yung ilagay nyo dito. Okay? So, nakita nyo, nagbago na siya. Okay? Halimbawa, sir, ayoko ng gusto kong ibang ibang letters yung nandito. So, punta kayo dito sa my text. Yan. Click nyo tong tatlong dot na to sa gilid ng standard. Yan. Then, pwede kayong gumawa ng new text style ninyo. New, and then, sabihin natin ito is simplex. Simple lang siya. Okay, simple. Click mo yan. And then, pwede mong palitan yung font niya. So, yung isa, yung parang ginagamit natin doon is simplex kasi siya. So, hanapin natin yung simplex. Eto, simplex. And then, click. Yung height natin, palitan natin, sabihin natin 0.5. Ayan, 0.5. Kasi maliit yung kanina. Apply natin yan. Close. Okay. Close. Ngayon, hindi siya nagpalit, di ba? Select nyo to, and then palitan nyo dito ng standard. Ayan. And Arial pa rin to, hindi natin napalitan. Balikan ulit natin. Click nyo tong arrow na to. And then, standard, modify, kasi hindi ko napalitan itong text na to. Papalitan ko to ng simple, magiging ganyan yung itsura niya. And then, click OK, close. So, nagbago na yung ating dimension. Okay? Parang sobrang laki ng dimension natin, pwede pa rin natin yang palitan ng size. Modify natin yan. And then, yung simple natin, itong simple na yan, height natin, sabihin natin 0.2. Apply. Close. Okay. Close. Yun, naging ganun na yung itsura niya. Pwede nyo yung babaan yan. Okay? So, habang ito naman sa baba, linear ulit, click nyo dito sa dulo, tapos itong dulo na yan, kailangan pala nating palitan to ng standard, then linear, click dito sa dulo, tapos doon. And then, kung gusto nyong continue, click nyo lang to. Magko-continue siya. Continue. Yan. So, nag-continue siya. Tama ba yung nakasulat? Okay, tama. And then, linear ulit. Click nyo, linear ulit. Yan.
Click nyo dito, saka yung dulo nito. Ganyan. Okay, so, the rest is, pwede na natin gawin. Yan. And, eto naman sa dulo nito. Yan. And then, etong isa, papunta dito. Yan. Then, radius. Click mo to, hanapin mo yung radius. Yan, radius. Click mo to, lalabas yun. Okay, next is, dimension niya is diameter. Ito ang diameter naman. Click mo to, punta doon. Yan na. And then, yung angular natin dito. So, hanapin natin yung angular. Ito, angular. Click mo to, papunta doon. Lalabas yung 105 degrees na yan. So, natapos na natin yung ating fractional na drawing. Ngayon naman, susunod natin will be yung decimal, yung architectural at sa engineering. Hindi ko na di-discuss yan. Okay. Dito naman tayo sa may scientific. Okay. Susubukan natin yan. I-ano natin to. Lagay natin to ng ganyan. Okay. Kailangan natin magbago ng drawing kasi iba yung ano nito, yung units nito. So, click natin dito. Palit ulit tayo ng units natin. Drawing utilities, units. And then, palitan natin to ng scientific. Okay? Precision natin, okay lang naman kasi plus 0 naman yun. Okay lang yan. And then, click okay. And from there, pwede na tayong mag-line. Line. Enter. Then, subukan natin ito muna. Saan ba yung meron? Ito muna ang gamitin na. Ay. Pag ganun. So, line natin to. Auto mode natin siya. Kikita mo naman yan. Plus 0, 0 kasi. So, 3.20e. 3.20e plus 0, 0. So, asan na yan? Ang liit. Okay. So, ito siya. Okay. And then, next is 3.04e. 3.04 plus, e, and then, plus 0, 0. And then, i-tab nyo siya para pumunta kayo dun sa angle. Tab. And then, 117 degrees. 117. Enter. Ba't nagganon? Hindi. Ano pala? 117. 117. Papunta doon. So, minus 90. So, 3.04 E plus 00 and then quick calc natin. Sabihin natin yung 117 mo, 90 kasi to. Baliktad lang. 117 minus minus 90. Okay? 117 minus 90 is 27 degrees from here. Okay? 90 plus 27 is 117. Minus 117 minus 180 is 63. Okay? Close. Kasi dito siya nagsimula. So, 60 degrees siya. 3.04 E plus 00 and then i-tab natin ano siya? 63. 63. Yan. Ito na yung isa. Okay. And then, susunod natin will be 2.50 E plus 00. Enter. Yan. Next natin is 1.20. 1.20 E plus 00.
enter, and then lastly, yung 2.60 E plus 00 natin, enter. And then, pwede nyo siyang idikit dito or sabihin natin letter C. Yan. Click nyo yung C and then enter lang. Magko-close na siya dyan. Okay? Para naman, dun sa ating dito, okay, ganun ulit yung gawin natin. Okay? Halimbawa, meron na kayong ganitong dimension or gusto nyo ganito yung itsura ng dimensions ninyo. Ang gagawin lang natin is punta tayo dito sa drawing natin. And then key in nyo yung DC, D at saka C. Yan. Click nyo tong add center na yan. Yan, may lalabas dyan. Okay. Click nyo yung open drawings and then ito. So from there yung ating dimension styles is standard. Itong standard na to. Okay. Select natin dito, papunta dito. And then, itry natin kung yung standard natin is parehas doon. Hindi siya napalitan kasi may pangalan na siya dati. Okay. So, ang gawin natin dito, palitan natin to. Yung standard na to, i-new natin. And then, sabihin natin simple. Okay. Continue. And then, yung lahat nung nandun, kasi kinapin mo lang yung standard dito, click OK, close, and then dito sa drawing 3, key in natin ulit yung DC, yan yung add center natin, then from there, meron na kayo dito, yung naka-open kasi na drawing 2 natin, simple, drag and drop nyo lang papunta dito sa drawing 3, okay? From there, makikita nyo, meron na siyang drawing 3, yung simple na to. Click nyo to, then, pero papalitan natin siya. Kasi kailangan natin siyang, yung ating dimensions is scientific. So, modify natin to. And then, dito sa may primary units, palitan natin siya ng scientific. Yan. So, wala naman yung mga precision natin. Okay lang din yan. Click OK. Then, close. And then, pwede na tayong mag-dimensions ng linear. So, click natin to, papunta doon. Okay. So, masyadong madami yung ating precision dito. Pwede nyo ulit palitan dito. Click yan. Modify. And then, ito is palitan natin to ng dalawa lang. Itong 0.00 lang kasi siya, di ba? Yan. Click OK and close. So, napalitan na siya. Okay. Next is yung linear ulit dito naman sa loob. Pagpunta dyan, pag ganun. And ito naman sa kabila, pag ganun. Tignan natin kung anong pagkakaiba na. Tama. Okay. So, nakalinya siya. Bakit ito? So, titignan nyo, ililinear ko siya na dimension. Pag click natin dyan, papunta doon, diretso siya. So, nag-iiba siya ng dimension. Tingnan nyo, 2.71 siya. While, yung nandito is 3.04. Pero 3.04 yung nilagay natin. Okay. Ang dimension niyan is hindi siya linear, kundi yung align. Ito, click natin to. Click natin dyan, papunta doon. Yan, align siya. Yan na yun. Then, next is sa linear ulit. Dito sa kabila naman, papunta doon. And then, yung dimension natin ng angular. Yan, i-click mo to, papunta doon. Yan na yung 117 natin. So, yan na yung ating scientific naman. So, next na gagawin natin is yung unit practice natin for surveyors naman. Dito din naman. Okay? Click natin kung meron tayong surveyor dito. Okay. So, itong surveyor na to is either yung kanyang yung kanyang drawing units, mag-add na lang tayo drawing natin. Yung kanyang drawing
units is wala tayong surveyor. Usually nasa architectural yan, and then surveyor's units yung gagamitin natin. Okay, ito dito sa baba. Yan. So north 0 is hindi ganyan yung ginagamit natin. Ano ba yung nakalagay dito? 91 degrees, 16, and then 51 point. So degrees, ito yung ating gagamitin na precision niya kasi degrees, and then 0, 0, 1. Okay? Click natin yan. And then click okay natin. Okay, set to inches daw. Okay? So, subukan natin. Yan. Saan na yan? Wala naman siya. Yan, and then ito sa kabila. Yan. So, subukan natin to. Okay, line ulit tayo. And then 3 feet by 7 inches. Okay. Okay, orto natin yan. Three feet das 7 inches. Enter. Yun. Okay, and then 8 feet. 8 feet das 7 inches. Tab tayo. Yung ano natin is dito siya eh. Select natin yung ortho. Unselect natin yan. Baka nalilito ako. Okay. Parang 74D 43 minutes 50.5 seconds. Oh, baliktad siya. So, dapat okay. Subukan natin ulit. 8 feet 7 inches. Tab. And then, so, west to south. Okay, sabi natin W74 D 43 minutes 50.5 seconds south. Yan. Try ko lang, tignan lang natin ulit itong units. Medyo mahirap itong ano natin. Okay, cancel.
So, ganito pala yung paglalagay dyan. Delete ko to, line. Okay. So, ang gagawin natin dito is maglalagay tayo ng kanyang length. Yung length niya is 8 feet dash 7 inches. And then, click natin yan. Yan. And then, southwest pa. Kailangan southwest kasi. 90 degrees. 75. May mga mathematics to So, kailangan mong i-minus tong 74, 43 minus medyo mahirap to Or ang gagawin na lang natin is i-plus 90 natin. So, eto 90. Okay? Ito kasi 90 southwest na kasi siya plus 74. Calculator natin siya. So, kung 90 plus 74 is 164. Okay, subukan nga natin. Lagyan natin northeast. Okay? North 164 degrees 43 minutes and 50.5 seconds northwest west north 164 degrees and then 43 minutes and 50.5 seconds west. Enter. Ayaw niya. So, medyo mahirap tong gamitin. Etong surveyor na to. Okay? So, kailangan mong mag-minus. Pero ang hirap i-minus kasi to. So, tignan natin kung magagawa natin to in the near future. Pero, for now, advice na huwag muna natin itong gawin. Ngayon naman, okay, kung nakagawa na kayo ng inyong layout dito, okay, so halimbawa wala yan, delete ko yan, punta kayo dito sa layout, and then click nyo yung rectangular na to. Click nyo yan, papunta doon, and then sa
line dyan. So, from there, meron na ba tayong ano sa, wala lang tayong, dito na lang tayo sa drawing tree. Tayo dito sa layout, okay. Delete natin yan. Yan. And then, punta tayo dito sa layout, rectangular, and then, click natin dyan, papunta doon. Ito na yung buo, kita nyo. Kung gusto nyo siyang i-resize, double-click nyo dito sa loob. So, magbo-bold yung line niya. Ibig sabihin, nakapunta na kayo dun sa model space natin, and then, pwede nyo siyang i-zoom out. Okay, kung hindi pa rin nyo gusto yung size niya, pwede nyo siyang i-zoom. Click nyo Z, okay, zoom, and then, i-window nyo na lang siyang ganyan. Okay. Sa gusto nyong gano'n siya kalaki. Pag click nyo yan, magiging malaki yan. So, wag nyo kalimutan na i-click sa labas kasi mamumove mo yan pag hindi mo siya kinik sa labas. Click mo, double click mo dito. Yan. Iba na yung mag-zoom in, zoom out. So, ganyan yung paglagay ng ating dun sa layout natin. Halimbawa, punta ako ng hanapin ko yung natin. Yung drawing ko ng ating template. CAD, and then templates, and then itong CAD template na to. Ito kasi siya, diba? So, ignore na lang din. So, meron tayo ito, diba? So, halimbawa, click ko to, image, frame, 0, enter. Pero meron pa rin naman yung line. Subukan ko siya ng Control P, i-print, and then preview ko siya. So, yan, nawawala naman yung yung kanyang line. Yun nga lang, lumalabas siya ito. So, okay lang din yan. Cancel. May line doon. Delete ko yan. Delete. Delete. Ayaw. Delete. Ayan. Then, move ko to. Ito sa gitna. Yan. Gusto kong pumunta dito. And then, select natin, i-key natin ulit yung DC. Yan, add center na yan. And then, yung CAD template na to. Palaki nyo lang. Then, punta kayo dito sa layouts. So, may layout kayo ng A301. So, click nyo yan and then drag and drop dito. Madadagdag yan dito sa inyong layout dito sa baba. Para hindi na kayo copy ng copy. Okay? At tulad ng sinabi ko kanina, punta kayo dito sa layout, then rectangular, and then click nyo dito sa left side, papuntang right side. Ito na yung drawing ninyo. Okay? So, gusto nyo, pwede nyo, pag double click nyo sa loob ng viewport na yan, pwede nyo i-zoom in, zoom out yan. Okay? Pag gusto nyo precise yung pag-zoom nya, click Z, zoom, enter, and then i-window nyo lang itong part na to. Yan. So, yan yung ating drawing. So, sir, bakit may line doon? Wala namang line doon sa drawing ko. So, click mo yan, and then uncheck mo tong grid line na to. Mawawala yan. Kasi grid line yun eh. Okay, so yan, ganyan yung paglagay doon sa ating layout. Okay? Tignan natin kung isa-isa or ilan ba yung drawing. So, per exercise, isang papel siya, isang A3 yung ilalagay. Pero dito sa surveyor, wag nyo nang ilagay ito. Yung units practice 2, wag nyo nang ilagay. Itong mga nito kasi parehas naman. Okay, and then lahat na yan, tig-isa na. Okay, so hanggang doon lamang yung ating gagawin for today. So hopefully nakatulong ako dun sa mga gagawin ninyo or dun sa mga projects ninyo. Salamat and have a good day everyone. So may nagtanong sa akin kung halimbawa gumawa ako ng dalawang drawing na to. One is fractional at saka one is scientific. Ngayon, ang nagyayari kasi, kung gusto nyong pagsamahin siya sa isang drawing, pag ito sinelect ko, tapos kinapi ko, Ctrl C, tapos ililipat ko siya dito dun sa fractional na ginawan ko ng ng dimensions niya. Okay, Ctrl V. Pag click ko, ganun yung nagpapakita dyan. Pero pag click ko, pag place ko nung
drawing na to. Okay. So, hindi siya nagpalit. Standard kasi. Itong simple na to. Okay. Yung mga iba kasi, nagbabago ito. Itong ano na to. Nagiging ganyan yung itsura niya. Halimbawa, delete ko muna to. And then, punta tayo dito. Itong simple na yan. Okay, simple. Delete ko yan. Yes. Okay, close. Ngayon, pagpunta ko dito, copy ko ulit to. Control C. And then, Control V. Nakakopy pati yung ano. Okay. Nakakopy pati ito. Okay lang din pala. Basta napalitan nyo yung kanyang yung simple, itong, meron kayo sariling dimension styles. Pero kung ito is, sabi natin nag-standard siya, ito. Okay. Tapos itong standard lang yung pinalitan ninyo. Itong standard na yan. Minodify niyo siya. And then, ginawa nyo siyang, yung primary units natin, ginawa nyo siyang scientific. And then, pinalitan natin yung ganyan. Click OK. Close. So, ganyan yung itsura niya. Tapos, i-match properties natin. Click, click, click. Yan. So, pag kinontrol C ko yan, tapos nilipat ko dito, tapos, i-click ko dyan, nag-iiba siya. Kasi magkaparehas sila nung dito na standard. So, ang pwede nyong gawin is gawa kayo ng bago nyong dimension styles. Like ito. Simple yung pangalan niya. Okay? Ganon yung para magawa. Okay? Para magawa yan, click nyo to. And then, pwede nyong gamitin yung standard or para makapagsimula. And then, click nyo lang. And then, kayo nang bahala dun sa yan, continue ko to. Click new. And then, pwede nyo nang palitan yung fractional or scientific na to. And then, yung precision niya, lagyan nyo lang ng 2.0 yan. And then, gusto nyo palitan yung text niya. Okay, meron na kasing text style na ginawa kanina. Yan, pwede na yun. Cancel natin yan. Click OK. And close. So, pag pinalitan ko to ng simple, magbabago ulit siya. So, match properties natin, MA, click nyo lang, save nyo lahat yan. So, magbabago yan, ganyan. Okay? Pero kung yung ginawa nyo dito is nakasimple na siya, parang ito, or meron na siyang sariling dimension styles, yung mga yan, okay? Pag kinapin nyo dito, since hindi wala na siyang kaparehas dito sa drawing na to, ganito na yung lalabas. So, ganun lang maglagay ng ating para pag naglagay ka ng layout, isa na lang siya. Okay? So, hanggang doon na lang. Salamat.